Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, isang mapagpalang Semana Santa po sa ating lahat. At ngayon po ay Huwebes Santo. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang huling hapunan ng ating Panginoon. Sa huling hapunan kung saan inihabili ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang banal na sakramento ng Eucharistia at ang sakramento ng banal na orden. Sa kanyang huling hapunan, inutusan niya ang kanyang mga alagad na laging alalahanin, gunitain ang pagmamahal na ibinuhos niya sa krus sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay at paghahain ng kalis ng kanyang katawan at dugo. Pero mga kapatid, sa chapter 13 ng Ebanghelyo ni San Juan, mababasa natin na may isa pang ginawa si Jesus sa kanyang huling hapunan. At ano yun? Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Kailan naghugas ng paa si Jesus? Anong naalala ninyo sa binanggit kanina? Bago kumain o pagkatapos kumain? Kailan nangyari yung paghuhugas ng paa sa loob ng huling hapunan? Bago kumain o pagkatapos kumain? O sige, i-pause nyo ang video na ito, balikan ninyo. Kailan na naghugas ng paa? Bago o pagkatapos kumain? Na-pause nyo na. Okay. So, kailan? Ang sagot ay habang kumakain. So, hindi bago kumain, hindi rin pagkatapos. No? Sabi ng Ebanghelyo, sabi dito, habang sila ay naghahapunan, si Jesus ay naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, nagbigkis ng tuwalya, nagbuhos ng tubig sa palanggana, hinugasan ng mga paa ng kanyang mga alagad, at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. So, habang kumakain, mapaisip tayo siguro, para namang bad timing yon, no? Kasi, siguro naman mas angkop, di ba, na ang paghuhugas ng paa, nung panahong iyon, ay pagdating sa tahanan. Pagdating sa kanilang lugar na kanilang pagkakainan. Yun yata yung mas angkop na panahon. At saka hindi naman habang kumakain. No? Kahit naman sa kultura natin ngayon, no? Pag yung inyong nanay, halimbawa, habang kayo ay kumakain, nagkukwento, biglang tumayo, pinaghuhugasan ang mga paa ninyo. Di ba ang weird? At yun yung nangyari. Yung paglilingkod, yung pagpapamalas ng pagmamahal ng Panginoon ay nangyari ng wala sa timing. Pero mga kapatid, mukhang may gustong ituro ang Panginoon. At yun na nga, na minsan ang paglilingkod, pagmamahal, ay wala sa timing. Love knows no schedule. Hindi na i-schedule ang pagmamahal. Hindi na i-schedule ang misyon. Hindi na i-schedule ang paglilingkod. Ang tunay na nagmamahal at naglilingkod sa kapwa ay handang maglingkod kahit sa di inaasahang panahon. Kahit sa di inaasahang paraan. Siya ay flexible, creative, available. Mga magulang, alam nyo yan. Nung baby pa ang mga anak ninyo,
Nai-schedule nyo ba yung pag-iyak niya? Pwede nyo ba sabihan yung baby, no? Na, alas 10 na, pagod ako, galing ako trabaho. Hanggang alas 10 lang iyak mo, bawal na umiyak pagkatapos nito. Pwede bang ganunin? Hindi. Minsan alas 2 ng madaling araw, hahanap siya ng pagmamahal mo. At heto ka, kahit wala sa timing, pangit ng timing, tatayo ka pa rin, maglilingkod ka pa rin, magmamahal ka pa rin. Kahit na wala sa schedule. Love knows no schedule. Ang pagmamahal, ang tawag ng pagmimisyon ay dumadating kahit sa di inaasahang panahon. Si Jesus nang hugas ng paa kahit habang naghahapunan pa. Naalala ko yung kwento ng isang kaibigan kong pari. Alam niyo po, kami mga pari, ang pinakamabigat na panahon para sa amin, no, ay hindi talaga Semana Santa, kundi Pasko, no? Kasi kapag Pasko, talagang puyat kami at pagod sa simbang gabi na siyam na magkakasunod na tigda 2 oras lang gabi-gabi ang aming mga tulog. Kaya puyat po kami talaga dyan, no? Kaya pagkatapos ng siyam na gabi ng puyat, pagdating ng araw ng Pasko, pagkatapos ng huling misa namin, no? Alam niyo po, kami mga pare ninyo, kapag araw ng Pasko, mga tulog kami, humahabol kami ng tulog. Kaya may pakiusap po ako sa inyo, ha? Mga kapatid, kung kaya nyo schedule yung pagkamatay ninyo, kaya nyo ba yun? Kung kaya nyo schedule yung pagpano ninyo, itaon nyo naman na hindi kayo mamatay ng Pasko. Pwede. Kasi, tulog po kami, no? Joke lang po yun, joke lang. Yun po yun nangyari sa isang kaibigan kong pare. Nung araw ng Pasko, pagod, puyat siya, at hinahabol niya, bumabawi siya ng tulog. Bigla siyang kinatok. At sabi sa kanya ng kumbento boy, "Father, meron po kayong sick call." Sa isip-isip niya, mamamatay na ba? Kailangan na ba talaga ako? No? Sabi ng kumbento boy, "Father, dying na daw po. Kailangan niyo pong puntahan." Sa isip-isip ni Father, bakit ngayon pa? Pwede bang bukas na siya mamatay? Pag nakabawi na ako ng tulog. Pero hindi. Dahil mabuting pari si Father, nagbihis siya, pinuntahan niya yung pasyenteng naghihingalo na. Binasbasan, binigyan ng huling sakramento. Dahil puyat si Father, pagod, nagmamadali siyang gustong bumalik ng simbahan, bumalik sa pagtulog. Pagkatapos ng ritual. Pero bago siya nakaalis, yung pasyente, hinawakan siya sa kamay. At sabi sa kanya, "Father, salamat po, nakarating ka. Akala ko po di kayo makakarating. Alam kong birthday nyo ngayon." Sabi ni Father, pinagsasabi ng matandang to, hindi ko birthday ngayon. October ang birthday ko, no? Pero natauhan si Father. Araw ng Pasko. Tingnan niyo yung matandang yun, yung pasyente na yun. It was the worst of time for her. So much pain. And she was about to die. Pero kahit pangit ng timing, nagmi-mission pa rin. At nakita niya si Jesus sa paring mahina at puyat. Yan ang gustong ituro ng Panginoon
sa paghuhugas ng paa. Pwedeng magmahal, dapat magmahal, kahit wala sa timing. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil walang schedule ang pagmamahal mo. Nawa, ngayong Semana Santa, ngayong mga mahal na araw, matutunan naming magmahal kahit wala sa araw. Amen.